Hello ka-anime! Tara, pagkukwentuhan natin ang bagong kwento ni Hanemichi Sakuragi. Ang kwentong ito ay isang katangisip lamang at walang kinalaman sa tunay na kwento o original slam dunk anime. Pindutin na ang subscribe button and hit the notification bell para updated ka sa lahat ng video na ating i-upload. Pero bago yan, intro muna tayo. College Matches Chapter 56. Okay team, depensa na! Sigaw ni Hashimura sa kanyang mga kakampi, sabay takbo nito sa kinaroroonan ni Adams. Nasa panig na ng Toyama Tigers ang ball position at mabilis na idrinidribble ni Adams ang bola. Pagkarating ni Adams sa kanilang court ay bigla itong pumukol ng tres at hindi yon inaasahan ni Hashimura, kaya naman hindi nito nasupalpal ang tira ni Adams. Run and gun pala ha, pipigilan ko iyan, sigaw ni Sakuragi. Sabay talon nito ng napakataas at sinupalpal ang bola sa ere. At ang bola ay saktong napunta sa mga kamay ni Kiyota na sa pagkakataong iyon ay mag-isang nakatayo sa gitna ng court. Nice! Stop pre! Wika ni Kiyota kay Sakuragi. Sabay hagis nito ng bola patungo sa ring. At paglingon ng lahat sa ilalim ng basket ay nakita nilang naroon na si Sendo. Sabay talon nito at dinukot ang bola sa ere. Pagkatapos ay isang power dunk ang pinakawalan nito, kaya naman dagdag puntos muli para sa kupunan ng Kanagawa Rising Sun. Ang score ay 63-40. 8 minutes and 20 seconds na lang ang nalalabing oras sa third quarter. Nice dunk, Sendo! Sigaw ni Sakuragi kay Sendo. Napatingin naman si Sendo kay Sakuragi. Pagkatapos ay tumakbo kaagad ito patungo kay Sawate. At dinedepensahan niya ito ng napakahigpit. Maya-maya ay sinimulan na ni Adams ang kanilang opensa. At dahan-dahan nitong idrinidribble ang bola palabas ng Kanagawa court. Hindi pa man nakakalampas si Adams sa gitna ng court ay inaharas na siya ni Hashimura. Kaya naman, matinding pressure na ang nararamdaman nito. Nang makalampas na si Adams sa middle court, ay dalawa kaagad ang sumalubong sa kanya at iyon ay sina Zen at Sendo. Tumulong na rin si Hashimura sa depensa, kaya naman napaatras si Adams pabalik sa pagitan ng middle court. Napapito naman ang referee pagkatapos nagwika ito ng backcourt violation, Kanagawa ball. At dahil sa pangyayaring iyon ay binitawan na ni Adams ang bola. Pagkatapos ay naglakad na ito pabalik sa court ng Kanagawa Rising Sun. Sa pagkakataong iyon ay hawak na ni Zen ang bola at pumwesto na ito sa sideline. Pagpito ng referee ay pinasa kaagad ni Zen ang bola kay Sakuragi. Pagkasalungan ni Sakuragi sa bola ay inatake nito ang depensa ni Naito. Sabay tira nito ng step back 3-point shot. Hindi naman nakasabay si Naito sa pagtalon, kaya naman malayang naitira ni Sakuragi ang bola at pumasok ito sa ring. Kaya naman puntos muli para sa kupunan ng Kanagawa Rising Sun. Ang score ay 66-40. 7 minutes and 36 seconds na lang ang nalalabing oras sa third quarter. Wala na ito. Hindi na makakabawi ang Toyama Tigers dito. Nilamon na kasi sila ng matinding pressure, kaya hindi na sila makapokus sa laro. Wika ni Coach Takato habang pinanonood ang nagaganap na laban. At sa pagpapatuloy ng laro ay tuluyan na ngang tinambahan
ng Kanagawa Rising Sun ang kupunan ng Toyama Tigers. Nawala na rin ang angas ng mga manlalaro ng Toyama Tigers dahil tuluyan na nga silang binaon sa limot ng Kanagawa Rising Sun. At natapos ang third quarter sa score na 81-54. Pagpasok ng fourth quarter ay nagkaroon ng bahagyang pag-asa ang kupunan ng Toyama Tigers sapagkat naibaba nila sa 9 na puntos ang kalamangan ng Kanagawa Rising Sun sa score na 89-80. 6 minutes and 30 seconds ng fourth quarter nang maibaba pa ng Toyama Tigers sa 3 puntos ang kalamangan ng Kanagawa Rising Sun sa score na 98-95. Hanggang sa naging mainit na ang laban at nagmimuntis na ang mga shot attempt ng kanilang kupunan. 3 minutes and 45 seconds ng laro nang maipasok ni Kodo ang kanyang 3-point shot. Kaya naman, tabla na sa 98 ang score. Doon ay naghihiyawan ang mga tao dahil sa ganda ng laban. Sa pagpapatuloy ng laro, ay dito nag-init si Sakuragi sapagkat kahit anong gawin ng mga manlalaro ng kabilang kupunan ay hindi na nila ito mapigilan. Hanggang sa nag-init na rin sina Hashimura, Zen, Sendo at Kyoto sa laro. At bago tumunog ang buzzer ay naipasok pa ni Sakuragi ang kanyang between the leg slam dunk. Kaya naman natapos ang laro sa score na 115-105. Nang matapos na ang laro ay nagsitungo na ang mga manlalaro ng magkabilang kupunan sa gitna ng court. Pagkatapos ay nagpasalamat sila sa isa't isa dahil sa magandang laban. Ilang sandali pa nga ang lumipas ay nagkamayan na ang lahat ng mga manlalaro. Pagkatapos ay nagtungo na ang mga ito sa kanilang locker room upang magbihis at magpahinga. Sa locker room ng Kanagawa Rising Sun, habang nagbibihis ang lahat ay nagtatawanan at nagkakasiyahan ang mga ito dahil sa ika-6 na pagkakataon ay naipanalo nila ang laro. Samantalang si Sakuragi naman ay napaupo na lang sa upuan dahil sa sobrang pagod. Gayon din sina Zen, Hashimura, Kyoto at Sendo. Grabe, akala ko matatalo tayo sa laro. Pero mabuti na lang at nag-init ulit kayo sa laban. Napapangising wika ni Togashi habang nakasandal ito sa pader. Hindi pwedeng matalo ang team dahil kapag natalo tayo ay mawawala ng saysay ang mga pinaghirapan natin noong una. Wika naman ni Zen kay Togashi. Napatango naman ang lahat sa sinabi ni Zen habang si Sakuragi naman ay nakatulog na dahil sa sobrang pagod at di iyon napansin ng kanyang mga kakampi. Isang laro na lang at pasok na tayo sa semi-final round. Wika naman ni Hashimura habang pinupunasan nito ang panyo ng kanyang muka. Pero tignan nyo yung gonggong. Tulog na. Napapangising sad naman ni Rukawa nang mapansin nito na nakahiga na sa sahig si Sakuragi at mahimbing ang tulog. Sa pagkakataong iyon ay lumapit na si Mira kay Sakuragi at pimasan ito. Namangha naman ang lahat sa kanilang nakita dahil walang kahirap-hirap na pinasan ni Mira si Henyo. Ilang sandali pa nga ang lumipas ay nagtungo na sa labas ng gymnasium ang lahat. Team, gusto ba ninyong mag-dinner muna? Tanong ni Coach Osaka sa kanyang mga manlalaro. Coach, hindi na po siguro ako makakasama sa inyo. Dadalawin ko pa kasi si Dave sa clinic. Tugon naman ni Zen kay Coach Osaka. Ganun ba? Sige, walang problema sa akin iyon. Dadalaw din kami sa clinic mamaya pagkatapos naming mag-dinner. Wika naman ni Coach Osaka. Sige po Coach, ingat po kayong lahat. Wika naman ni Zen kina Coach Osaka at sa kanyang mga kakampi. At
dito na nga nagtatapos ang ating kwento. Abangan na lang natin ang susunod na video na ating i-upload. Maraming salamat po.